Ito kilala nyo? Mayor Isko Moreno at si Pangulong Marcos. Seryoso po yung pag-uusap. Seryoso yung topic. Di ba? Yan ang City of Manila, Mayor Isko Moreno. At sa Malacanang po nangyari ang meeting na yan. Alam nyo kung ano yung pinag-usapan? Yung pag-develop ng Intramuros. Especially yung Intramuros Golf Club, yung magandang lugar, antigong lugar dyan sa Maynila. Kaya ko pinapakita ito. O ito, baka sabihin ng mga DDS, peke, o sinasabi ng DDS, kung ano. Yan po yung nangyari nitong nakaraang weekend lang. Pinatawag at dumating at nakipag-usap mismo. Hindi ko alam kung siya ay pinatawag o siya ay kusang lumapit sa Pangulo para humingi ng tulong at mag-ugnayan sila. Kaya ko ito pinapakita kasi para ho ma-justify natin na si Isko Moreno ay lumapit na kay Pangulong Marcos. Si Isko Moreno ay pwede natin sabihin sumusuporta kay Pangulong Marcos. Kaya po natin dinidiin yan kasi alam naman natin nung nakaraang eleksyon. Ito lang local election. 2025 election. Si Sara Duterte ay 2 o 3 beses niyang tinala sa Maynila. Duterte ang galaw nito si Mayor Isko Moreno. Pero dahil para sa kapakanan ng City of Manila at ng mamamayan ng Manila, ayan na yung kanyang ginawa. At sa tingin ko po, tama yan. Lumapit na kay Pangulo at habang yung paglapit na yan ay kanyang sinangguni or hiniling na i-develop ang Intramuros, Manila para lalo pong makahikayat ng mga turista. Kasi alam po nyo, Intramuros, doon po sa mga hindi pa nakakarating, napakaganda po ng lugar na yan. Antik na antik po yung lugar na yan. Yung mga adobe, yung pader dyan. At mayroong magandang golf course dyan. Nung araw naglalaro ako, ilang beses ako naglaro dyan, maganda po yan. Diyan lang yan sa may port area. Sakop ng City of Manila, pero yan po mayroong administrator dyan na under ng Philippine Tourism Authority o ng Department of Tourism. Pero dahil siya ay City of Manila Mayor, kanya nilapit sa Pangulo at nagka-interest ang Pangulo. Yan ang maganda. Yan ang dapat gawin ng lahat ng mga nasa gobyerno. Makipag-ugnayan sa Presidente, sa national government, para sa development ng inyong mga city at munisipalidad o region o probinsya. Isa-isang tabi niyo ang politika para sa kapakanan ng bayan. Yan ang nakikita kong ginawa ni Mayor Moreno ng Manila. Isinasantabi niya ang isyong pampolitika ng kanyang tie-up sa mga Duterte. Lumapit siya sa Pangulo, kinausap siya ng Pangulo, inilatag niya ang kanyang gustong mangyari sa Intramuros at nakumbinsi ang Pangulo. Ginawa yan weekend. At sa palasyo mismo nag-usap. Yun po yung magandang balita. So mabuhay ang mga taga City of Manila. Lalo na yung mga taga Intramuros. Alam mo sa Intramuros, marami rin empleyado dyan. Yung Intramuros administration, marami rin empleyado dyan. Baka nakakalimutan sila noong araw. So ngayon kung i-develop yung golf course at iba pang lugar dyan, makakatulong na malaki. Tataas ang turista, foreign and local tourists sa Maynila. Kikita rin ang City of Manila at saka ang national government at makakahikayat ng maraming mga foreign investor o investor at mga turista. Para naman meron tayong ibang lugar na pwedeng puntahan. Kasi yung Intramuros, yung ibang lugar dyan na ginagawang tambayan lang ng mga estudyante. Parang kung ano pang mga nangyayari dyan, ngayon babaguhin na under Mayor Isko Moreno at President Marcos Jr. Ayun. Di ba? Development. Positibo. Tama, Isko yung ginawa mo. Iiwanan muna yung mga Duterte dahil puro politika lang ang galaw niyan. Iwanan muna yung mga DDS. Lumapit ka sa Pangulo at sigurado matutulungan ka. Hindi naman tatanggi ang Pangulo dyan. Katunayan nakumbinsi nga Balita ko sang-ayon siya dun sa proposal at gustong pag-develop. Sino ba namang ayaw ng Pangulo? Sino ba namang Pangulong tatanggi sa development? So kung papaano ang gastusan dyan, manggagaling ba sa pribadong sektor, manggagaling ba sa national government o local government, ang mahalaga dyan magawa. Magtulong-tulong sila. Mayaman ang City of Manila. May pera ang national government.
yung pribadong sektor na ma-involve dyan, itutulong din. Positibo, ang galing. Di ba? Alam mo naman, City of Manila, marami naghahawa. Alam ba nyo yung Luneta Park? Sakop yan ng National Park Development Council. Hindi yan sakop ng Office of the Mayor. Although City of Manila, pero merong ibang management, ang Luneta. Ganon din po yung Intramuros. Yan isakop ng Manila, pero merong administrator ang Intramuros na ibang national government. Tourism nga. So ngayon, pag-iisahin siguro, o coordination, ang galing. Maging positibo. Ayan. So, anong masasabi yan? O baka yung mga DDS, baka akala nyo, iniintriga natin. Hindi po. Pinakita ko na nga sa yung picture. Di ba? Nakausap niya ang Pangulo. Nagpapaliwanag ng masinsinan tungkol dun sa magandang plano ng Manila at ng gobyerno. Ayan o. Kita mo naman o. Seryosong paliwanagan yan. Nakatingin pa yung Pangulo. May presentation si Mayor. So nanonood ang Pangulo, pinapaliwanag ni Isko Moreno. O di ba ang gandang balita? Positibo. Parang pareho lang naka-civilian. Nakita mo, naka-jacket pa nga si Mayor. Si Presidente, naka-polo lang, simple lang. Sa loob po ng palasyo yan. Weekend kasi. Walang oras talaga. Kahit anong araw, kahit anong oras, nagtatrabaho sila. Okay? Sige, mabuhay ang Manila. At itong galaw na ito ni Mayor, suportahan natin kasi para ito sa ating lahat. Hindi lang naman taga Maynila makikinabang dyan Pag na-develop, alam niyo yung golf course dyan, marami nag-golf dyan. Mga dayuhan din at local. O, di ba? Hindi lang taga Manila nag-golf dyan. Hindi lang taga Manila ang nagpupunta sa Intramuros. Maraming sektor na kung saan nanggagaling. Di ba? Okay na okay. Yan, yung pag-asa nga ng bayan ng kabataan. Di ba kung lagi natin sinasabi na magaling yung Vico Soto ng Pasig. Di ba? Although ito nga si Isko Moreno medyo nag-ambisyon sa national, makalaban silang dalawa sa election, di ba? Na 2022. Tumakbong presidente yan si Isko, hindi nga lang nanalo. O di ba? Si Presidente Marcos na nanalo. So yan. Kaya limutan yung national politics at nag-uugnayan sila. So, maraming kabataang mayor, may pag-asa tayo. Nakita niyo sa Pasig, talagang bidang-bida yung Vico Soto. Napakagaling kasi at walang korupsyon. Sana yung mga batang politiko sa probinsya, ganoon din. Kaya lang kung ang mga magulang nila'y korap, yung kanilang pamilya korap, naging congressman, governor, at saka senador, tapos yung anak local official, kung ano yung orientation, kung ano yung kanilang nakita, hindi nang gagawin. Sayang naman. Si Mayor Soto kasi, hindi ganoon. Para din si Isko Moreno. Wala namang mga magulang yan na politiko. O si Isko Moreno, hindi, si Soto, hindi rin. Dahil ang mga magulang yan, artista. O, di ba? Hindi traditional politician. Itong dalawang ito, pareho nga. Kaya lang, masyadong si Moreno, nag-ambisyon kaagad, so hindi na umubra. Yung Soto, tingnan natin. Sana lahat ng mga bata, kabataan, na gustong maglingkod sa bayan, from local to national. Kayong pag-asa, basta huwag niyong kalimutan ng taong bayan. Huwag kayong padala at huwag kayong sumali doon sa mga traditional politician, lalo na kung korap yan. Delikado yun.